Mahal ko, halika rito. Habang nakaupo sa kama, tinanong siya ni Beno kung ang anak nating babae ay hihingi sa iyo ng pera sa hinaharap, ano ang gagawin mo? Iisipin mo ba na isa siyang batang walang dangal? Agad namang sumagot si Graz, syempre hindi, hinding-hindi. Gusto ni Beno na maintindihan ni Graz na ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo ay walang ibang hangad kundi ibigay ang lahat ng pagmamahal nila. Paano niya ituturing na kahiya-hiya kung hihingi ka ng tulong? Dito na halos natapos ang usapan tungkol sa pera. Sa sandaling iyon, sa isang madilim at mahangin na gabi, isang lalaki at isang babae lang ang magkasama sa kama. Dahil sa nagbabagang titig ng lalaki, medyo nahiya ang babae, kaya naman hindi mapigilan ng lalaki na mapalapit sa kanya. Habang pinakikinggan ang tibok ng puso ng isa't isa, ipinikit ni Beno ang kanyang mga mata at nagtanong, "Pwede ba kitang halikan?" Kahit na nahihirapan ang lalaki na pigilan ang sarili sa oras na iyon, kung wala ang pahintulot ng kanyang asawa, tinititigan lang niya ito ng may pagnanasa. Matapos makuha ang pahintulot ng kanyang asawa, wala nang masasaya pa sa lalaking ito. Gumawa siya ng isang matibay na pangako sa kanyang puso. Kahit kumain pa ako ng basura, sisiguraduhin kong masasarap na pagkain ang kakainin niya. Kahit mamatay pa ako sa lamig, ibibili ko siya ng mainit at mamahaling damit. Pero sa ngayon, mas umaasa siyang hindi hihiram ang kanyang asawa ng pera sa biyenan niya. Kaya niyang kumita ng pera sa mga labanan dahil natatakot siyang baka isipin ng kanyang biyenan na naghihirap ang anak nito sa piling niya at baka bawiin nito ang kanyang asawa na mag-iiwan sa kanya na sobrang mapag-isa. Dahil sa malambing na bulong ng babae, medyo naguluhan ang lalaki. Pagkatapos, ay bigla na lang siyang yumakap sa mga bisig nito. Kapag umalis ka, matatagalan ka bago makabalik. Sa isiping maiiwan akong mag-isa sa mansyong ito. Bago pa man niya. Matapos ang sasabihin, mas hinigpitan ng lalaki ang yakap sa kanya. Ang malambing na pagmamahal ng kanyang asawa ay nagpuno sa kanya ng kagalakan, hinding-hindi kita hahayaang mag-isa. Ang hindi. Makasama ka ay mas lalong magpapahirap sa akin. Kaya naman, sinamantala ni Beno ang pagkakataon para kumbinsihin siya. Magkasundo muna tayo sa pagkakataong ito. Tutal, kailangan natin ang perang iyon, at pwede naman tayong magpakapagod sa pagtatrabaho sa hinaharap. Habang nakasandal sa katawan ng lalaki, siniguro ng babae sa kanya na ang lahat ay magiging maayos din. Sa sandaling iyon, tila naintindihan ni Beno ang tunay na kahulugan ng kanyang muling pagsilang. Sa dati niyang buhay, akala niya ay pera at reputasyon lang ang mahalaga sa kanyang ama. Kaya naman, matindi ang galit niya rito. Pero sa katotohanan, kahit kailan ay hindi nagsalita ng malalambing na salita ang kanyang ama, lagi naman itong unang sumusulat ng liham para itanong kung maayos ba ang kalagayan ng kanyang anak, at binantayan siya nito sa kanyang nakaraang buhay. Noon, itinuring siya ni Beno na parang isang batong walang nararamdaman, pero sa pamamagitan ng mga karanasan sa buhay na ito, nakita na rin niya ang kabaitan ng kanyang asawa at ang umaapaw na pagmamahal nito sa kanya. Bigla siyang nagtanong, "Mahal, pwede ba akong bumalik muna sa teritoryo ng pamilya ko?" Biglang nagbago ang ekspresyon ni Graz. "Hindi, nangako ka sa akin," ang sabi niya. Naguluhan ang babae. Ano ba ang ipinangako niya? Lumalabas na hindi na nakabalik si Beno sa pamilya niya sa loob ng 2 buwan mula nang ikasal sila. Gusto lang niyang bumisita doon. Pero ang totoo, iniisip ni Graz na gusto na siyang iwanan ni Beno. Para sa babae, nakakatawa na nakakadurog ng puso ang sitwasyon, hindi niya. Inaasahan na matatandaan nito ang mga salitang binitawan niya ng pabiro. Hanggang ngayon. Kaya nagpaliwanag siya. "Ilang araw lang naman ako roon. Babalik din daw siya agad." Pero hinawakan ng lalaki ng mahigpit ang kamay ng kanyang asawa. "Kaya naman, tara, magkasama tayong pumunta. Hindi ako mapapakali kung aalis kang mag-isa, lalo na kung mamamali ang tatay mo sa pag-intindi na malayo ang loob natin sa isa't isa. Magiging mas malala pa ang sitwasyon," diretsahang sabi ng babae. "Takot ka bang tumakas ako?" "Hindi man lang." Nagkunwari ang lalaki. "Oo, talagang nag-aalala ako." Wala na siyang nagawa kundi hawakan ang kamay nito bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, humiga siya sa piling ni Gracie. Dahil sa init ng yakap ng kanyang mahal, dinalaw siya ng antok. Hinalikan siya ng lalaki bago matulog. Hindi nagtagal, lumipas ang 1 linggo. Ang pagkakaayos ng gulo sa tribong Recon ay naging daan para hangaan si Beno ng mayordomo dahil sa galing niya. Bukod doon, nagpadala rin si Axio ng maraming regalo dahil natatakot siyang baka si Beno, na isang nobel mula sa Timog, ay sumulat sa tatay niya para magreklamo na walang kwenta ang mga noble sa Hilaga. Inimbitahan din niya sina Beno at Gracie na bumisita sa kanila, ayaw sanang pumunta ni Beno, pero dahil sa dami ng perang biglang dumating, ay tuwang-tuwa pa rin siya. Sa wakas, uusad na rin ang negosyo niya ng mga peluka. Noong gabing iyon, dumating na rin ang sagot ng kanyang ama.
Sa sulat, sinabi nitong miss na siya nito. At pinapauwi na siya agad. Noong oras na iyon, binilang ni Beno ang mga araw. Mukhang lagpas isang buwan na siyang hindi dinadalaw ng buwan ng dalaw. Sobra siyang nag-alala dahil ayon sa mga nangyari sa dati niyang buhay, kahit pa mabuntis siya, hindi dapat. Ngayon ito mangyayari. Hindi niya rin masisiguro kung ang magiging mga anak niya ay sina Laura at Lucy pa rin. Biglang may kumatok sa pinto. Si Grace pala iyon, dala ang kanyang unan para makitulog. Matapos, mahiga ng dalawa sa kama, niyakap ng lalaki ang kanyang asawa at hinalikan ito. Nang malambing sa pisngi. Pero biglang tinakpan ni Beno ang bibig ng asawa. Huwag muna. Ngayong gabi, hindi masyadong maganda ang pakiramdam ko. Pagkarinig niyon, agad na sinisi ni Grace ang sarili. At nagmura. Wala akong kwentang tao. Hindi ko man lang napansin na masama ang pakiramdam mo. Para lang akong hayop. Ang asawa naman niya ay parang wala ring magawa. Hindi lang talaga maganda ang pakiramdam niya ngayong araw. At dahil mahigit, isang buwan na siyang walang regla, natatakot siyang baka buntis siya. Ayaw niya munang makipagtalik, pero si Grace naman ay patuloy pa ring pinaparusahan ang sarili. Napakawalang kwenta ko, ang tanga-tanga ko talaga. Ang dami mong ginawa nitong mga nakaraang araw, hindi ka man lang makatulog ng maayos, tapos inisturbo pa kita. Dahil sa walang katapusang paghihimutok nito, ang sabi na lang ni Beno ng mahinahon, masama talaga ang pakiramdam ko. Sa ngayon, pwede bang sa kwarto mo na lang muna ikaw matulog? Nang marinig iyon, agad na nagluha ang mga mata ng lalaki. Humingi na nga siya ng tawad, bakit pinapaalis pa rin siya ng kanyang asawa sa oras na ito? Biniro siya ni Beno, hindi ba pwedeng magkatabi lang tayong nakahiga ng walang ginagawa? Hindi ba't mahihirapan ka lang yan? Agad na namula ang mukha ni Grace at nagpaliwanag na gusto lang naman niyang mapalapit sa kanya. Gusto lang daw niyang yakapin ang asawa habang natutulog at makita ito agad pagdilat ng kanyang mga mata. Sinong hindi maantig sa isang lalaking ganito katapat at kabait ang puso? Kaya naman hinawakan ni Beno ang mukha nito habang pinapatahan. Sabi niya, hindi naman ito tanga at hindi naman ito nakakainis. Pero, kahit sinabi na iyon ng kanyang asawa, nag-aalangan pa ring nagtanong ang lalaki kung pwede ba siyang matulog dito. Noong makakuha na siya ng siguradong sagot, doon pa lang siya. Sobrang saya niya, parang isang bata. Tapos, niyakap niya ng mahigpit ang asawa niya. Habang nakahiga sa kama, nagtanong siya, uuwi na ba tayo sa bahay sa Makalawa? Kailangang maghanda ako ng malaking regalo para pasalamatan ang konde dahil ipinakasal niya ako sa isang babaeng napakasakdal. Pero nung dumating na ang araw ng pag-alis, hindi na mapakali si Grace. Itong veterano sa bakbakan, kasing kaba ng isang estudyanteng mag-e-exam na. Si Beno naman na nasa tabi niya, natutuwa habang pinapanood siyang seryosong inaayos ang kanyang kwelyo. Biglang may gustong sabihin ng lalaki, pero masayang sumigaw si Beno. Nandito na tayo. Pagkababa nilang dalawa sa sasakyan, ang konde na nakatayo sa harap ay madilim ang tingin kay Grace. Noong makita lang niya ang mahal niyang anak, saka lang siya napangiti ng matamis. Hinalikan niya ang kanyang anak. Ang tagal nating hindi nagkita, mahal kong anak. Sa sandaling iyon, naglapitan din ang kanyang mga nakababatang kapatid sa kanya. Nanghihinayang ang kapatid niyang babae dahil namayat siya. Ang kapatid naman niyang lalaki, nagrereklamo na mukhang luma na ang suot niya. Nataranta si Beno. Espesyal na binili ng asawa niya ang mga damit na iyon para sa kanya. Hinawakan ng tatay niya ang kanyang kamay at sinabing magmadali ng pumasok. Habang nangyayari to, nakatayo lang doon si Grace, nahihiya at hindi makapagsalita. Nang mapansin niyang nababaliwala ang asawa niya, si Beno na mismo ang nagpakilala sa kanya. Ama, ito po ang asawa ko. Nagbatian na po kayo, di ba? Tumahimik ang konde sa loob ng 3 segundo. Nang makita niyang malapit nang sumabog sa galit ang anak niya, napabuntong hininga na lang siya at labag sa loob na iniabot ang kanyang kamay. Tuwang-tuwa naman si Grace. Agad niyang pinunasan ang kamay niya bago nakipagkamay rito. Hindi pa niya alam na sa harap ng lalaking nagpakasal sa anak niya. Ang bagsak na mukha ng matandang ama ay lilitaw pa lang kapag nakita na ang mga regalong dala ni Grace. Ayaw ng kapatid niyang babae ang mga alahas dahil hindi raw gawa sa diamante. Nagrereklamo naman ang kapatid niyang lalaki, sino ba namang nagsusuot ng balahibo ng hayop dito sa timog? Pero mahusay na ipinaliwanag ni Beno ang dalawa. Hindi diamante ang mga alahas, kundi isang bagong mineral na mas uso ngayon. Tungkol naman sa balahibo ng hayop, ang isang mabuting lalaki ay may ambisyon kahit saan. Kapag pumunta ang kapatid niya sa kabisera ng Hilaga, siguradong kakailanganin niya ang Amerikana na ito. Malinaw na pinag-isipan talaga ni Grace ang bawat regalong ibinigay niya. Siguro ito ang tinatawag na pagmamahal at tapat na debosyon sa isa't isa. Isang tapat na asawang lalaki na napaka-cute, at isang asawang babae na walang preno sa pagpapakita ng pagkampi sa kanya. Kaya lang, habang lalong nagiging kahanga-hanga si Beno, lalo namang kinamumuhian ng konde si Grace. Bukod sa kanyang mga kalamnan, wala na siyang silbi sa mga oras na ito.
Napansin ng kapatid niya ang kahon sa kamay ni Beno. Binuksan ni Beno ang kahon. Sa loob nito ay ang mga peluka na dala niya. Nakipag-usap siya tungkol sa negosyo sa kanyang ama. Matapos makita ang galing sa negosyo ng panganay na anak na pumapantay sa talino ng ama, lalong sumama ang loob ng kapatid niya kay Grace. Tungkol naman sa bayaw na ito, ayaw niya talaga itong tanggapin. Kaya, pinuntahan niya ang pangalawa niyang kapatid na babae para pag-usapan ang gagawin nilang hakbang. Pero matapos makaharap si Grace ng personal, nag-alangan ng konti ang pangalawa niyang kapatid. Siguro nga, hindi matatanggihan ng mga babae ang alindog ng isang tapat na lalaki. Iniisip ng pangalawa niyang kapatid na maayos naman pala ang kanyang bayaw, yung tipong magugustuhan talaga ng ate niya. Sa sandaling iyon, nagsalita ang kapatid niya ng may paninindigan. Pero ang ate natin ay isang pambihirang henyo. Paano siya magiging karapat-dapat sa kanya, at lahat ng perang kikitain ng ate natin sa hinaharap, sa kanya lang mapupunta kung binubuhay muli ni ate ang teritoryo niya, tiyak na pupurihin lang siya ng lahat ng mga tao rito. Nagbabago talaga ang ugali ng mga lalaki kapag nagkakapera na sila, kahit na iniisip niya. Ngayon na hindi siya karapat-dapat para kay ate, sa paglipas ng panahon, baka magbago ang isip niya. Baka angkinin pa niya ang lahat ng pinaghirapan ni ate. Mukhang epektibo ang ginagawang anti-asawa na training ng kanyang kapatid. Napanganga ang kanyang pangalawang kapatid na babae at napaisip na tama nga ang kuya niya. Talagang hindi mapagkakatiwalaan ang mga salita ng mga lalaki. Habang naghapunan, sinimulan na ng magkapatid ang kanilang plano. Bawat salitang lumalabas sa bibig nila ay pasaring. Kay Grace, sinasadya man o hindi. Pinaparamdam ng dalawa sa kanya na isa lamang siyang hamak na maliit na baron. Napakataas ng katayuan ni ate, hindi siya para sa isang tulad mong hindi man lang dapat lumalapit sa kanya. Nang makita niyang wala nang magawa ang asawa niya dahil sa mga parinig at pangmamaliit nila, ang magkapatid na nasa harap nila ay ngumingisi ng nakakaloko matapos ipakita sa kanilang bayaw kung sino ang mas makapangyarihan. Habang ang mga magulang naman nila ay parang walang pakialam, siya na mismo ang gumawa ng paraan. Kinuha niya ang pagkaing dala ng magsisilbi, kumuha siya ng isang piraso para sa asawa niya at sinubuan ito. Habang nakangiti. Masarap ba? Basta gusto mo, ibibigay ko ang lahat sa'yo. Pagkatapos, tiningnan niya ng matalim ang mga kapatid niya bilang babala. Ang inosenteng si Grace naman ay walang kamalay-malay sa nangyayari at nahihiya pa sa asawa niya. Hindi mo na kailangang gawin iyan para sa akin. Napapangitngit ang kapatid niya habang pinapanood sila. Hindi ito ang gusto kong mangyari. Hindi talaga karapat-dapat ang lalaking ito para kay ate. Ang ugali naman ng tatay nila ay mas malala pa. Sinabi nito sa kanyang anak na darating si Harvey ngayong gabi at mananatili sa mansyon ng ilang araw. Si Harvey ay isang lalaking naliling sa kanyang anak noon. Sa harap ng mismong asawa ng kanyang anak, parang hindi tama na papuntahin pa ang lalaking iyon. Ang hitsura ni Beno ay bakas ang pagkainis, pero nagmaang-maangan lang ang tatay niya. Tinignan pa nito si Grace at sinabing, may kailangang asikasuhin siyang importante. Sana ay hindi mo ipagdamdam, hindi ba? Mabilis na sinenyasan ni Beno ang asawa niya na tumanggi, pero ngumiti lang ang inosenteng lalaki at sinabing, wag mo akong alalahanin. Sobrang frustrated at nag-aalala si Beno sa mga sandaling iyon. Inabutan siya ng kanyang asawa ng isang pirasong karne. Ano bang gagawin ko sa lokong ito? Matapos maghapunan, umupo lang. Nang tahimik ang lalaki sa sofa habang hinihintay ang asawa. Sabi kasi ng asawa niya ay, kakausapin nito ang kanyang ama pero wala naman talagang kaso sa kanya iyon. Bigla na lang, may tumawag sa kanya mula sa labas. Lumapit ang mga kapatid ni Beno para kausapin siya, pero pakitang tao lang ang interes nila sa buhay ng kanilang bayaw. Ang totoo, punong-puno sila ng pangmaliit sa kanya, at iniisip na isa lang siyang hamak at hangal na lalaki. Pero ang ikinagulat ng magkapatid ay nang magsimula itong purihin ang pagiging marangal ng kanilang ate, at kung paanong hindi ito bagay sa isang tulad niya. Sang-ayon naman si Grace, habang may ngiti sa mga labi. Totoo iyan. Kaya naman sobrang pasasalamat ko. Sa bawat araw na pinakasalan ako ng ate ninyo. Minsan nga ay kinakabahan din ako. At nakakaramdam ng hiya. Tulala ang dalawa. Hindi ito ang reaksyong inaasahan nila. Kaya naman, sinimulang ibida ng kapatid na babae kung gaano kagaling ang kanilang ate. Ang ate namin, magaling sa musika, sa sining, at pati na sa literatura, chess, kaligrapiya, at pagpipinta. Sumagot si Graz, pero seryoso. Ang asawa ko ay sobrang galing talaga. Hindi na ito matiis ng kapatid na lalaki, at diretsahang sinabi. Kung ano talaga ang gustong ipahiwatig ng pangalawang kapatid nila. Sabi niya, wag mong isiping. Dahil lang napakasalan mo ang ate ko ay pwede ka nang makontento riyan. Ang isang kagaya ng ate ko na napakaganda at napakagaling, kahit mag-asawa ulit yan, siguradong
makakahanap siya ng mas mataas na antas na lalaki. Nang marinig ito, hindi na nakapagpigil. Ang lalaki at hindi na makaupo ng maayos. Kita na ang mga ugat sa kanyang mga kamay. Napansin. Nang magkapatid ang kakaibang kilos nito kaya nagsimula silang kabahan. Pero nagsalita si Graz. Sa malakas at buong boses. Tama ang lahat ng sinabi niyo. Pero kahit na marami akong pagkukulang, poprotektahan ko ang asawa ko ng buong puso. Alam kong makasarili nito, pero gusto ko talaga siyang makasama habang buhay. Aalagaan ko siya, ng mabuti. Akala ng dalawa ay aawayin sila, pero sa halip ay nakatanggap sila, ng isang matamis na pag-amin. At ang nakarinig ng tapat na pagtatapat na ito, ay walang iba kundi si Beno. Kahit na pumunta siya para kausapin ang kanyang ama, nag-aalala siya. Sa kanyang asawa, dahil baka naiinip na itong naghihintay mag-isa. Kaya nang marinig niyang, kausap nito ang kanyang mga kapatid, mas lalong kinabahan si Beno. Sa katunayan, bago pa man siya makarating sa pinto, narinig na niya ang usapan nilang tatlo. Sinesyasan niya ang katulong na huwag siyang i-anunsyo, habang tahimik na nagtatago. Sa likod ng pinto, nasaksihan niya ang buong pangyayari kung paano nilait ng kanyang mga kapatid, ang kanyang asawa, at sa laki ng gulat niya nang marinig ang tunay na nararamdaman ng lalaki, namula siya at saka pumasok sa silid ng may seryosong mukha, tinawag niya ang kanyang mga kapatid sa pangalan at tinanong kung ano ang ginagawa nila. Nang makita ang kanilang ate, ang dalawang bata na kanina lang ay mayayabang, ay agad na nangliit at nagsiksikan sa isa't isa, hindi makapagsalita. Dahil sa sobrang panginginig. Natamaan pa ng binti ng kapatid na lalaki ang tasa ng tsaa. Justo sa sandali na muntik na siyang matalsikan ng mainit na tsaa, mabilis na nasalo ni Graz ang tasa. Ayos lang ba kayong dalawa? Hindi pa niya alam na kumpara sa kanilang ama, mas takot ang magkapatid. Sa kanilang ate. Kapag nalaman ng ate nila na nagtulong-tulong sila, para ihiwalay, apihin, at pagtawanan ng lalaki, siguradong bubugbugin sila ng kanilang ate. Sa sandaling iyon, dahil hindi na kaya ang pressure, naiyak ang kapatid na lalaki. Sa pagkakita sa umiiyak na kapatid, nakalimutan na ni Graz kung paano siya nito nilait kanina, at nag-aalalang nagtanong kung ano ang problema. Sige na, huwag ka nang umiyak. Pero, sumuko na ang kapatid niya sa autoridad ng ate niya habang humahagulgol. Ate, patawad po, masyado lang akong nag-alala para sa'yo, kaya marami akong nasabing hindi maganda sa bayaw ko. Nang sa wakas ay umamin na ito, pinagalitan ni Beno. Ang kanyang mga kapatid, sinabing kahit naiintindihan niyang ginawa nila iyon para sa kanya, hindi siya masaya at hindi siya nagpapasalamat. Sa halip, sobra siyang nadismaya. Kung minamaliit niyo ang asawa ko, minamaliit niyo rin ako. Kung rerespetuhin niyo ako, dapat rerespetuhin niyo rin ang asawa ko. Sinabi rin niya sa kanila na para lang makapili ng regalo para sa kanila, maagang maaga pa lang ay naghanda na. Ang lalaki dahil sa takot na baka makabili siya ng mga bagay na hindi nila magagamit o hindi nila magugustuhan. Hindi dapat baliwalain ang ganitong malasakit. Habang si Graz ay patuloy na sinusubukang amuhin ang asawa para hindi na ito magalit, na para bang hindi siya pinahirapan ng magkapatid. Sabi niya, nag-uusap lang naman daw sila. Kasama siya. Siguro, ganyan talaga ang katapatan at wagas na pagmamahalan. Sa mga mata ng isa't isa, bawat isa sa kanila ang pinakamabuti, at wala nang iba pang may karapatang maliitin sila, kahit pa ang sarili nilang pamilya. Pagkatapos, binigyan ni Beno ng matalim na tingin ang kanyang asawang tila pagod na sa lahat. Umalis siya nang hindi man lang pinakikinggan ang paliwanag ng kanyang kuya at ate, at sinabihan silang pagnilayan ng mabuti ang kanilang mga ginawa. Kahit na mukhang kaawa-awa ang dalawa dahil tila iyak na sila, sumunod pa rin ng tahimik ang lalaki sa kanyang asawa. Pero pagkalabas nila, nagalit ang babae sa kanya. Nagrereklamo kung bakit hinahayaan ng asawa niya na hamakin siya ng iba at nakukuha pa niyang makipagtawanan sa kanila. Pagkatapos ay namula ang kanyang mga mata. Patawad, nangulila lang ako sa pamilya ko. At gusto kong bumalik, pero hindi ko inaasahan na ilalagay kanila sa ganitong hirap, kasalanan ko kung bakit ka nakaranas ng ganitong pagtrato, sabi ni Grace. Nang may buong katapatan. Naiintindihan ko ang nararamdaman ng iyong kuya at ng iyong hipag. Sa huli, ikaw ang kanilang maganda at mabait na kapatid. At anak, ngayong pinakasalan mo ako, at marami kang tiniis, normal lang na hindi nila ako magustuhan. Ganoon din ang gagawin ko dahil mahal ka nila, kitang-kita iyon. Matapos marinig ang mga salita ng lalaki, hindi na nakapagpigil ang babae at agad na napayakap sa kaniyang mga bisig. Pero patuloy pa rin niyang pinapagalitan ang kaniyang asawa na sa susunod na makaranas siya ng pangungutya mula sa iba, hindi na siya dapat magpaubaya pa. Pero noong gabing iyon, dumating pa rin ang lalaking binanggit ng kaniyang ama kanina. Nagalit si Beno at gusto silang harapin. Dahil sila ng kaniyang asawa ay bumalik sa bahay ng kaniyang ina para bumisita bilang paggalang sa kaniyang asawa, hindi na dapat.
Ito tumanggap pa ng ibang bisita. Sa sandaling iyon, sinabihan niya ang kaniyang asawa na maghintay ng maayos sa kaniyang pagbabalik. Kaya umupo ng tuwid si Grace, naghihintay. Hanggang 3:00 ng madaling araw. Kinalaunan, naisip niya na mas mabuting lumabas muna para makalanghap ng sariwang hangin. Nabanggit ng kaniyang asawa na ang hardin ng kanilang pamilya ay napakaganda. Habang nilalakad ni Grace ang bawat bahagi nito, tila nakikita niya lampas sa ganda ng mga bulaklak at halaman ang mga bakas ng kabataan ng kaniyang asawa na nananatili pa rin doon. Hindi niya mapigilang mapangiti ng may pagmamahal. Biglang may isang usapan na kumuha ng kaniyang atensyon. Nakita niya ang mga nakababatang kapatid ng kaniyang asawa na magkakasama sa gitna ng madilim at mahanging gabi. Nabigla sila sa biglang paglitaw ni Grace. Nagpakita ng pag-aalala si Grace at sinabing, "Malamig ang hangin sa gabi. Napakalamig dito, dapat ay nagsuot kayo ng mga jacket para mainainitan kayo." Sa paglabas, nagmatigas ang kapatid na lalaki at mayabang na sinabing, "Huwag kang makialam sa amin." Sa sandaling iyon, ang pangalawang kapatid na babae naman ang nagsalita. "Kuya, humihingi po kami ng paumanhin sa nangyari kaninang umaga. Masyado lang kaming nag-alala para sa aming ate. Naging bastos kami sa inyo. Pinag-uusapan nga namin kung paano kami hihingi ng tawad sa inyo." Sino ang mag-aakalang ang lalaki ay talagang luluhod sa isang tuhod? Nang marinig ito, dahil sa kanyang kabaitan at kawalang malay, hindi nagbitiw si Grace ng anumang panunumbat laban sa kaniyang mga bayaw at hipag. Naiintindihan niya ang kanilang pagiging maprotekta at inako pa ang pagkakamali. Hindi raw niya naipaliwanag ng maayos ang mga bagay-bagay sa kaniyang asawa. Totoo rin namang hindi siya karapat-dapat para sa kaniyang asawa. Ang nakababatang kapatid na babae ay nakaramdam ng kirot sa kaniyang puso. Sa pagkakarinig nito, ang isang taong ganito, katapat ay tiyak na mamahalin ng husto ang aming ate. Pero bigla namang bumahin ang kapatid na lalaki. "Oh, Hayan, sinabi ko na sa'yo, kapag nagkasakit ka, madudurog ang puso ng asawa ko dahil sa'yo." Nag-aalala si Grace, habang ang kuya naman ay nagmamatigas pa rin. "Ayos lang ako, wag mo akong ituring." Na parang batang sakitin, agad na reklamo ng pangalawang kapatid. "Sira, mahina ka kaya? Araw-araw kang sakitin at ayaw mo pang mag-ehersisyo. Dapat kang humingi ng payo sa bayaw mo para maging mas malakas." Tapos, puno ng kuryosidad na nagtanong ang pangalawang kapatid, "Bayaw, kaya mo bang buhatin ng ate naming gamit ang isang kamay lang?" Para sa lalaki, napakadali lang nito. Sobrang liit ng asawa niya, kaya siguradong kaya niya itong buhatin ng walang problema. Ang kuya naman ay hindi naniwala, tumalon pa siya at hinamon itong subukang buhatin siya. Sa laking gulat niya, bahagya lang itinaas ni Grace ang kanyang braso at napaangat na ang kuya sa hangin. Pagkatapos, isinampay siya ng lalaki sa kanyang balikat. Nakakamangha na ang gaan ng mga kapamilya ng asawa niya. Kumakain ba talaga sila ng maayos? Ang pangalawang kapatid naman na nasa sahig ay nagniningning na ang mga mata sa paghanga. Nang makita ang excitement nito, inilahad ni Grace ang bakante niyang kamay. Habang nakaupo sa braso ng bayaw niya, ang bunsong kapatid ay namulan ng husto. Nagbabala pa rin ang kuya sa lalaki. "Subukan mo lang. Naapihin ang kapatid namin, hinding-hindi ko ito palalagpasin." Bagaman sa sandaling iyon, sa loob-loob, kaakit-akit na katangian ng lalaki. Ang mainit na eksenang ito sa pagitan ng tatlo ay malinaw na pinapanood ni Beno mula sa itaas. Nakangiti siya ng buong pagmamahal. Sa kabilang banda, nakatingin si Harvey ng dilat na dilat ang mga mata. Biglang naging malamig ang mukha ni Beno. "Ama, sa tingin ko'y hindi nararapat ang presensya ko rito. Para sa pagkakataong ito." Agad na ipinaliwanag ni Harvey na kung hindi siya dumating, siguradong hindi niya ito makikilala. Ngunit ang pagbisitang ito ay tungkol sa mahahalagang bagay. Habang nagsasalita siya, sumulyap siya sa gilid. Sa sandaling iyon, isang lalaking may asul na buhok at pilak na balbas ang ngumiti at yumukod sa harap ng babae. Nagpakilala siya bilang ang huling tagapagmana ng pamilya Sage, na nagngangalang Lil. Naparito siya para humingi ng tulong sa pagsasalin ng mga nakasulat sa mga mahiwagang bato. Ang lipi ng Sage ay dati pa naging isang pamilyang misteryoso na naghahanap ng mga mahiwagang bato. Pero sa tingin ni Beno ay isa lamang itong panloloko. Kung sa bagay, sa hinaharap matapos ang 10 taon, wala siyang kilalang kahit sino na gumamit na ng mga mahiwagang bato. Sa harap ng kanyang pagdududa, sinabi ni Lil sa kanya, ang isang pangungusap na tuluyang gumulo sa kanyang isipan dahil sinabi ni Lil na ginamit na niya ang mga mahiwagang bato para muling buhayin ang isang patay. Hindi makapaniwala si Beno. Ngumiti si Lil at sinabing, hindi masyadong tumpak ang salitang muling pagkabuhay, mas tamang sabihing pabalikin siya sa nakaraan. Nang marinig iyon, hindi na makaupo ng maayos ang babae dahil siya mismo ang taong misteryosong muling isinilang. Pagkatapos ay narinig niyang sinabi ng lalaki na ang paggamit ng
Sinaunang mahikang ito ay nangangailangan ng mga sakripisyo at kabayaran. Sinasabi ng kanyang kutob na, ang taong nasa harap niya ay siguradong naiintindihan ang kanyang sitwasyon. Siya rin ay sobrang curious siyang malaman kung sino ang nagbayad at anong klaseng kapalit ang ibinigay para sa kanya, kaya naman, ipinatawag niya. Ito para sa isang pribadong pag-uusap at dumiretso na siya sa punto, tinatanong kung may alam ba siya. Sa kahit na ano, posible kayang siya ang nagpabalik sa kanya sa mundong ito. Pero ang mga sagot ni Lil sa mga tanong na ito ay puro malabo. Agad-agad, sumabog ang galit ni Beno. Pinagalitan niya ito dahil pumunta pa rito nang wala namang balak na sabihin ang katotohanan. Bakit pa kailangang magpaligoy-ligoy? Ipinaliwanag ni Lil na ang magika ay may mga bawal. Ipinagbabawal sa mga nakakaalam ang makialam at siya ang taong may alam sa lahat. Kaya naman, hindi niya pwedeng sabihin kung sino ang naghagis ng sumpa, bakit ito ginawa, ano ang naging sakripisyo, at iba pang mga sikretong kaugnay nito. Dahil oras na masagi niya ang mga bawal na paksa, maaari siyang mamatay. Mabuti na lang at talagang matalino si Beno. Hindi na kailangan pang maging masyadong direkta sa kanya. Sa mga sandaling ito, sigurado na siyang may ibang tao na naghagis ng sumpa at nadamay lang ang lalaki ng hindi direkta, pero lalo lang siyang naguluhan. Hindi niya maintindihan kung bakit. Itataya nito ang sariling buhay para lang tulungan siya. Pagkatapos, nagtanong siya ng isang bagay na walang kinalaman sa kanyang muling pagkasilang, pero matagal na palang nagpapabigat sa kanyang puso. Kahit na marami na akong nabago, o sabihin na nating gusto kong baguhin sa buhay na ito, may mga bagay din akong hinding-hindi ko gustong palitan. Sa nakaraan kong buhay, nagkaroon ako ng 2 anak. Sa buhay na ito, gusto ko ring isilang sila ng ligtas at maayos. Natigilan ang lalaki ng 2 segundo sa kanyang narinig. Tinanong niya ang babae, ngayong nabuhay siyang muli, bakit ba gusto pa rin niyang isilang ang parehong mga anak? Tutal naman, paniguradong mamahalin din niya kung sino man ang magiging bago niyang anak, pero agad na sumagot. Si Beno? Ang 2 batang iyon ang buong mundo ko. Natural lang na gustuhin ko silang makitang muli. Napangiti si Lael at bumulong, oo, ikaw nga yan, sabi niya. Ang hiling na isilang ang 2 anak mula sa nakaraang buhay ay hindi naman imposible, basta't gagawin niya ang parehong mga bagay sa mismong araw na iyon, pero hirap niyon. Kailangan mong malaman ang eksaktong araw kung kailan nabuo ang 2 batang iyon. At sa gitna ng pamumula ng mukha pero may matibay na paninindigan, sinabi ni Beno na alam niya, dahil noong nakaraang buhay, ang bilang ng beses na naging matalik silang dalawa ay mabibilang lang sa isang kamay. Tungkol naman sa relasyon nila ngayon, mukhang kontentong-kontento naman ang lalaki. Gayunpaman, nagbigay din siya ng isang paalala. Kapag ang babae ay naunang manganak ng ibang bata, hindi na kailanman maisisilang ang mga anak niya mula sa nakaraang buhay. Nataranta si Beno nang marinig ito. Agad niyang hinawakan ang kanyang tiyan. Ngayong buwan, huli na ang dating ng kanyang regla, buntis na kaya siya. Tumawa ng malakas si Lael, huwag kang mag-alala, hindi ka pa buntis. Hindi naman ako tinawag na pantas para sa wala. Isang tingin ko pa lang, alam ko na. Pero bago pa siya matapos magsalita, biglang may sumabog na dugo mula sa kanyang bibig. Mukhang ang mga huling salita niya ay sumagi sa mga bawal na sikreto. Kahit pinipilit pa rin ng lalaki na magtanong ang babae ng kahit ano, umiling si Beno habang pinupunasan ang dugo nito. Kahit lito siya, hindi niya hahayaang mamatay ang isang tao para lang mapagbigyan ang kanyang kuryosidad. Pagkatapos niyon, nagpaalam na siya kay Lael. Pagkabalik sa kanyang kwarto, humiga siya sa kama. Hindi siya makatulog, sino kaya ang may gustong mabuhay ako ulit, at anong kapalit ang ibinayad nila? Masyadong rasyonal na tao si Papa. Malamang na hindi siya iyon. Si Mama naman at ang mga nakababata kong kapatid ay walang kakayahang gumawa ng ganoong bagay. Hindi rin siguro ang kababata ko. Dahil walang mahanap na clue, napabuntong hininga na lang siya. Sa sandaling iyon, isang pares ng kamay ang humawak sa kanyang noo. Masakit ba ang ulo mo? Nang makitang si Grace pala iyon, na itanong ni Beno, siya kaya ang gumawa niyon? Nang makitang nakatitig lang ang asawa sa kanya, at hindi nagsasalita, nalungkot ang lalaki. Asawa ko, masakit ba ang ulo mo dahil masyado kang maraming iniisip? Wala kang dapat ipag-alala. Ang liit-liit mo kasi, mukha kang hina, gaya lang ni Alan. Nang mabanggit si Alan, ang mukha ng lalaki ay namula sa hiya. Dahil bigla siyang naging interesado at puno ng pag-asa tungkol sa kung ano ang magiging itsura ng mga anak nila sa hinaharap. Paano kung magkaroon tayo ng isang kapag nagkaroon tayo ng anak na kamukhang kamukha mo, magiging sobrang saya ko. Nakangiting sabi ni Beno, na umaasa siyang lalaki ang magiging panganay nila at ang pangalawa naman ay isang babae. Sa ganoong paraan, ang lalaki ay magiging kamukha niya at ang babae ay magiging kamukha mo. Pagkarinig nito, masayang sumandal ang lalaki sa mga bisig ng kanyang asawa.
habang dahan-dahang yumayakap sa kanya. Hindi niya alam na ang kanyang asawa ay hindi lang basta nagsasabi ng mabulaklak na salita kundi inilalarawan ang totoong nangyari sa dati niyang buhay. Habang dinaramdam ang wagas na pagmamahal ng kanyang asawa, hindi mapigilan ni Beno ang mapabuntong hininga. Ibang-iba talaga siya kumpara sa dati niyang buhay. Kaya naman, hindi niya napigilang magtanong. Halimbawa kung mamatay ako, pero may paraan para muli tayong magkita. Kahit na mangailangan ito ng malaking sakripisyo, handa ka bang gawin ang sakripisyong yon? Para lang makita akong muli? Naghintay si Beno. Nang matagal, pero walang nuhang sagot mula sa lalaki. Medyo nakaramdam siya ng lungkot, pero bigla siyang nakatanggap ng isang mahigpit na yakap. Baka hindi ka maniwala, pero kung kailangan, handa akong mamatay para sa iyo ngayon din. Sa sandaling iyon, ang mga pisngi at mga mata ni Grace ay namumula na parang iiyak na siya dahil sa takot na mawala ang kanyang pinakamamahal. Sa sumunod na segundo, nang makita siyang ganoon, napangiti si Beno. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humahaplos sa mukha nito. Sinasabi na ang mga magkasintahan na nagtititigan, sa loob ng 3 segundo ay hindi mapipigilang maghalikan, sigurado yon. Pagkalipas ng 1 segundo, napuno ang paligid ng matamis at medyo maasim na amoy ng atraksyon, naisip ni Beno. Sa sarili niya na kailangan niyang mag-ingat. Dapat siyang gumamit ng proteksyon na yon. Pero biglang sumuko si Grace sa nararamdaman at humingi pa ng paumanhin. Hindi ito ang ating tahanan. Pakiramdam ko kasi, para tayong may ginagawang palihim. Kaya ngayong gabi, matulog na lang tayo ng magkahawak ang kamay. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, medyo nakaramdam ng panghihinayang. Ang babae. Lumipas ng payapa ang mga sumunod na araw hanggang sa araw na kailangan na nilang umalis. Nagpaalam ang mag-asawa sa lahat, pero hindi nakita ni Beno si Lyle kaya medyo nalungkot siya. Hindi na ito nagpakita mula noong gabing iyon, pero nang banggitin niya ang pangalan nito, biglang dumating si Lyle na tumatakbo at hinihingal nang makita sila. Grace, may gusto ka bang sabihin sa akin ng sarilinan? Nagkataon namang may sasabihin din si Lyle sa babae. Naglabas siya ng isang maliit na bote. Isa itong gamot na pampigil sa pagbubuntis na ginawa ko para hindi ka na mag-alala. Isinulat ko rin ang reseta nito, maaari mo itong ipakita sa doktor pagkatapos mong makabalik sa inyong lugar bago mo ito inumin, maliban na lang sa panahon ng pagbubuntis. Sapat na ang gamot na ito para sa 4 na taon. Naguguluhan pa rin si Beno nang pabalikin siya sa tabi ng kanyang asawa. Pagkatapos ay nagsagawa si Lyle ng isang seremonya ng paghalik sa kamay para sa kanya. Una niyang kinamayan si Grace at binati ito. Pagkatapos, sa dahilan na bahagi ito ng tradisyon, bigla siyang yumakap sa mga bisig ng lalaki. Mukhang litong-lito si Grace sa biglaang pagyakap na iyon. Nakita rin ni Beno na kakaiba ang nangyayari. Malinaw naman na ito ang unang pagkikita nila. Bakit? Ganito ang pinapakita niyang ekspresyon? Ang kalituhang ito ay nanatili hanggang sa makasakay na siya sa karwahe. Habang pauwi, biglang napagtanto ni Beno na hindi naman niya nabanggit kung kailan eksaktong araw siya nabuntis. Kaya paano nalaman ni Lyle ang eksaktong sukat ng gamot? Sa sandaling iyon, pinanood ni Lyle ang papaalis na karwahe. Bago siya sumuka ng dugo, bigla niyang naalala ang kaawa-awang lalaking iyon. Kailangan mong iligtas ang iyong ina, patawad, isa akong ama. Inis na inis. Bumalik na sina Bino at Grace sa kanilang teritoryo at naging sobrang busy sa kanilang mga araw. Pero ngayong araw, sinabi sa kanya ng katiwala na sa totoo lang, simula nang bumalik ang kanyang asawa. Galing sa pamilya ng nanay nito, nagdala si Bino ng napakaraming gamot na pampalaglag o contraceptives. Nitong mga nakaraang araw, nagpakonsulta rin siya sa maraming doktor tungkol sa mga sangkap ng mga gamot na ito. Posible kayang balak ng asawa niya na pumasok sa negosyo ng family planning o baka naman wala pa talaga siyang balak na magkaroon ng anak sa lalong madaling panahon. Alam ni Grace kung gaano kahalaga ang mga anak para sa kanya. Ang pagkakaroon ng tagapagmana ay hindi lang nakakatulong sa Panginoon para patatagin ang kanyang teritoryo, kundi para makuha rin ang suporta ng mga tao. Normal lang ang pag-aalala ng katiwala, pero ang mas nakakalungkot ay kagabi lang, naging napakalambing at madamdamin ang kanyang asawa sa kanya. Pinag-usapan pa nga nila ang pagkakaroon ng mga anak, punong-puno ang mukha nito ng pag-asa, habang ini-imagine na ang lalaking anak ay kamukha niya at ang babae naman ay kamukha ni Bino. Kaya naman, bakit siya magdadala ng mga contraceptive? Kahit nadurog ang puso niya na parang bubog, pinili pa rin niyang pagtakpan ang kanyang asawa at nagpaliwanag na wala pa talaga siyang balak na magkaanak. Tutal, bata pa naman si Bino, 18 taong gulang pa lang siya. Sa kasamaang palad, si Grace ay walang kaalam-alam sa pagsisinungaling. Agad siyang nabasa ng katiwala sa isang tingin lang. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi magawang magpaliwanag ng tapat ng kanyang asawa tungkol sa sitwasyon. Mahal na mahal naman siya ng kanyang Panginoon.
Nang sumapit ang gabi, pumasok ang lalaki sa kwarto ng kanyang asawa gaya ng dati. Nang makita siyang nag-aaral, umupo lang siya. Nang tahimik sa kama, 3:00 na ng madaling araw. Nang mapansin niyang wala pang balak magpahinga, ang kanyang asawa, lumapit siya sa tabi nito. Natatakot siyang baka sobrang mapagod. Ang babae, nang mapansin ang pagpapapansin ng lalaki, agad nawalan. Nanggana si Bino sa kanyang pag-aaral ng kasaysayan ng militar. Bahala na ang hinaharap. Sa mga susunod na giyera sa teritoryo, malambing niyang hinaplos ang mukha nito habang unti-unting naglalapit ang kanilang mga labi. Biglang sumagi sa isip niya ang mga sinabi ng katiwala kaninang umaga sa kauna-unahang pagkakataon. Umatras si Grace palayo sa kanyang asawa. Gabi na, dapat na tayong matulog. Dahil matalino si Bino, agad niyang naramdaman na may kakaiba sa kilos ng lalaki, nagtanong siya. Kung ano ang problema? Kahit anong pilit niya sa pagtatanong, nanatiling. Tahimik ang lalaki, nakayuko ang ulo, at walang kibo, hanggang sa magtanong ang babae. Galit ka ba sa akin? Noon lang siya nagsalita. Ayaw mo bang magkaanak o ayaw mo lang magkaroon ng anak sa akin? Noon lang. Napagtanto ni Bino na nalaman na pala ang dinala niyang mga gamot pampalaglag galing sa kanyang pamilya. Nagkamali ng akala ang kanyang asawa, iniisip nitong hindi siya nito mahal. Kaya naman pala ayaw niyang magka-baby sa kanya. Nagpaliwanag ang babae habang namumula ang mukha. Hindi kita kinamumuhian. Kung ganoon, bakit ka nagdala ng mga gamot na yon? Sabi ni Bino, medyo natatakot daw siya, kaya gusto muna niyang maghintay ng 2 pang taon bago magkaanak. Anong masama doon? Kalayaan mo yan. Dapat sinabi mo na lang sa akin. Ang totoo noon pa. Hindi inakala ni Bino na magiging malungkot, masaya, o nag-aalala siya sa bawat salitang sasabihin niya. Ano bang nangyari sa kanya? Siya ba ang baliw sa giyera sa dati niyang buhay o ganito na ba talaga siya noon pa? Habang ang dalawang ito ay naglalambingan at nagmamahalan sa kabilang panig, si Axio naman ay malalim ang iniisip. Napaka-weird, pagkatapos ng isang pagkikita lang, ang mukha ng babaeng yon. Paulit-ulit na bumabalik ang babaeng ito sa isip niya. Sayang lang at asawa na siya ng ibang lalaki, pero may halaga pa ba? Yon sa ngayon? Ang kaniyang tapat na salamangkero ay nahulaan ang iniisip ng kanyang amo at naglapag ng ilang mahiwagang bato. Sa lamesa, iminungkahi nito sa lalaki na gumamit ng shortcut. Gamitin ang kanyang kaluluwa para makipagkasundo sa babae. Tutulungan niya itong makuha ang babaeng yon. Napangisi na lang si Axiom nang marinig ito. Minamaliit mo ba ako? Ibebenta ko ba ang kaluluwa ko para lang sa isang babae? Kaya ko itong makuha ng hindi gumagamit ng maduming paraan. Kaya naman, sumulat siya ng liham at ipinadala ito sa mansyon ng baron. Gusto ko siyang makita. Makalipas ang ilang araw, natanggap ni Graz ang sulat ni Axiom at tuwang-tuwa siya. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang asawa na kapag dumating na ang konde, kailangang ilibot nila ito ng maayos, ipagluto ng iba't ibang masasarap na pagkain, at dalhin sa mga lugar ng pagsasanay. Hangang-hanga si Graz sa galing ni Axiom, hanggang sa punto na minamaliit na niya ang sarili niya sa mga sinasabi niya. Walang pakialam si Beno rito, dahil sa totoo lang, ito ang demonyong nagnasa sa kaniya sa nakaraang buhay niya na nagtangkapang idamay siya sa isang masamang balak. Noong una, ayaw niyang sirain ang mood ng asawa niya, pero matapos makinig ng matagal, talagang nainis na siya. Sinong tanga ba naman dito sa mundo ang walang tigil sa pagpapababa sa sarili sa harap ng kanyang asawa habang pinupuri ang ibang lalaki? Isa pa, kung feeling mo hindi ka karapat-dapat sa posisyon mo bilang pinuno, dapat magsipag ka palalo imbes na laging sinasabi na, napakagaling talaga ng konde, hindi ko siya kayang tapatan. Marami ka na ring nagawang magagandang bagay. At napakahusay mo rin. Ang buong tiwalang ito ay talagang nagpalambot sa puso ni Graz. Biglang binawi ng asawa niya ang kamay nito habang patuloy na nagsasalita, hinawakan ng lalaki ang kamay ng kaniyang asawa, ayaw itong bitawan. Huwag mong bawiin ang kamay mo, ituloy mo lang ang sinasabi mo. Nagpatuloy si Beno. Delikado ang mundong ito. Wala kang dapat pagkatiwalaan kundi ang sarili mo lang, kasama na ako. Pero ayaw pa ring makinig ng lalaki. Hindi, magtitiwala ako sa iyo kahit anong mangyari, kahit pa. Lagyan mo ng laso ng mga labi ko, malugod ko itong lulunukin. Kahit pa, saksakin mo ako, mamamatay akong masaya. Hindi lang ako nagtitiwala sa iyo, tapat din ako sa iyo lang. Handa akong sumumpa sa harap ng langit, kaya kong ibigay ang lahat sa iyo. Sino mang makakarinig ng mga salitang ito ay siguradong maaantig. Pero nalungkot ang babae. Hindi ba dapat ang taong mapagkakatiwalaan ay wala ring itinatagong sikreto? Pero wala siyang balak sabihin sa kanyang asawa na nabuhay siyang muli at mamamatay na siya sa loob ng 10 taon. Sa sandaling iyon, kumatok ang katiwala sa pinto at may daladalang ilang mga bagong katulong para iharap sa ginang. Nang makita si Clara, nagulat si Beno,
Naalaala niya ang kanyang nakaraang buhay bago siya namatay. Ang umiiyak na mukha ni Clara ay nagpabigat sa kanyang loob. Hindi niya inaasahan na sa buhay na ito, mas maaga silang magtatagpo sa katotohanan. Kaya naman, agad siyang lumapit sa kanya. Na tila ba unang beses pa lang silang nagkita, tinanong muna niya ang pangalan nito sabay hawak sa kanyang kamay. Hindi pa ako nagtatagal dito. At hindi ko pa nararamdaman na talagang kabilang ako rito, pero sa unang pagkakataon na pakiramdam ko ay magkakasundo tayo. Bilang magkaibigan. Busilak at mabait si Clara, kaya naman nakaramdam siya ng awa. Para kay Beno, iniisip niya na dahil bago pa lang ito, siguradong kinakabahan siya. Isang marangal na ginang mula sa timog, siguradong hindi pa siya sanay sa buhay dito sa Hilaga. Dahil ganyan ang tingin mo sa akin, gagawin ko ang lahat para mapagsilbihan ka. Pero kahit galing sa simpleng pamilya si Clara, hindi naman talaga sila mahirap. Ang problema, pinilit siya ng tatay niya na magpakasal para lang mapalawak ang negosyo nito. Ipinakasal siya sa isang matandang lalaki na mahigit 10 taon ang tanda sa kanya. Ang lalaking yon, lasenggo, sugarol, at nananakit pa ng kapwa para lang mabuhay. Kaya naman, namamasukan na lang bilang katulong si Clara. Naawa naman si Bino sa sinapit niya. Sa past life niya, siya lang ang tanging nagtatanggol sa kanya at tumutulong pa para makaiwas sa mga bitag. Tinutulungan niya itong harapin ang mga ambisyosang babaeng gustong umangat sa lipunan sa maling paraan. Sa pag-iisip niyon, nagdesisyon na si Bino. Kahit anong mangyari, kailangan ko siyang tulungan. Pero paano? Iniiwasan kasi ni Clara na pag-usapan ang mga peklat sa braso niya. Isa pa, kung gusto niyang parusahan ang sinuman sa harap ng lahat, kailangan pa rin niya ang tulong ni Graz. Bilang Panginoon, kailangan niyang makialam dahil hindi lang doon natatapos ang mga problema. Sa wakas, tapos na rin ang paggawa ng mga peluka, promotion na lang ang kulang. Tamang-tama, malapit na ang kaarawan ng dakilang prinsesa na gaganapin sa kabisera. Sa pagkakataong iyon, siguradong dudumugin ng mga tao ang kabisera para sa selebrasyon. Ito na talaga ang pinakamagandang pagkakataon para mag-promote. Pero heto ang problema. Ang mga taong walang imbitasyon ay hindi basta-basta makakapasok o makakalabas sa party. Saktong-sakto, binalitaan ni Graz si Bino na darating na si Count Accio. Pero dahil sa mga karanasan niya sa past life, sobrang alerto at kabado si Bino pagdating kay Accio. Alam niya kung gaano kasama at kamanyak ang lalaking to. Kaya sa pagkakataong ito, dapat iwasan niya ito hanggat maaari. Kaya iminungkahi niya na huwag na lang siyang bumati o magpakita pagdating nito. Dapat lang magpakita ang asawa niya tuwing oras ng kainan. Pero kahit wala si Bino doon, napansin ni Accio ang pagbabago kay Graz na dati ay tila ignorante at inosente. Nakikita niyang nagbago na si Graz at naging ganito ng mapangiti at kumpiyansa ngayon. Lalo namang naging interesado si Accio sa asawa nito at sa taglay nitong karisma. Alam mo ba, dati ay balak siyang ipakasal ng emperador sa kanya, pero tumanggi siya. Napakamapili ni Accio. Dati, akala niya ang magandang si Bino ay palamuti lang o parang florera na walang silbi. Pero sino ang mag-aakalang ang babaeng ito ay ganito pala kabilib, katalino, at kaganda? Noong nakaraan, nakita niya kung paano nito napatumba ng madali ang isang noble. Ngayon naman, nabalitaan niyang may ginawa na naman ito at kumuha pa ng patent. Masyado siyang minamaliit dito. Kung sa pamilya Accio sana siya nakasal noong una, siguradong mas nagniningning siya kaysa rito. Habang iniisip yon, gustong-gusto na niya itong makita. Mapang-api siyang nagsalita tungkol kay Graz. Kahit na nakalapit lang ako ng bahagya sa asawa mo, naaalala ko pa rin ang mukha niya. Pagkarinig niyon, biglang nag-iba ang timpla ng mukha ni Graz. Talagang nagbago ang aura niya. Sobrang sensitive ni Graz pagdating sa asawa niya. Natatakot siya na baka may iba pang tumingin sa asawa niya ng higit sa dapat. Para kay Accio, nakakatawa at hangal ang reaksyong yon. Hindi niya inaasahan ito. Na ang isang taong sanay na tinatapakan ay marunong na palang manindigan at rumespeto sa sarili. Pagkatapos ay pumasok na sila sa dining hall. At sa sandaling makita niya si Bino, parang tumigil ang mundo ni Accio at biglang bumilis ng husto ang tibok ng puso niya. Malinaw niyang napagtanto na ang interes niya rito ay higit pa sa simpleng kuryosidad. Noong naghahanap siya ng pahiwatig tungkol sa mahiwagang kapangyarihan at noong nagdesisyon siya. Naakitin ang mga mersenaryo ni Graz, doon lang lumabas ang matinding emosyong ito. Sa totoo lang, naiinggit siya at nag-iimbot sa asawa ng ibang lalaki. May isa pang lalaki. Si Gray, na nasa tabi niya ay nakakaramdam ng pait sa kanyang puso. Kahit mukhang normal naman ang kanyang asawa gaya ng dati, at maayos naman ang kanilang usapan. Nakakaramdam lang siya ng matinding pagkabalisa sa loob niya. Sa totoo lang, tama ang hinala niya. Sinusubukan na palang agawin ng kabilang lalaki ang kanyang asawa sa harap mismo ng kanyang mga mata.